Posibleng may kaugnayan daw sa pagpaslang kay Customs Deputy Commissioner Arturo Lachica ang huling kasong hinawakan niya. Nakikipag-ugnayan ng MPD sa iba pang ahensya ng gobyerno para mapabilis ang paglutas sa kaso. Makibalita tayo kay Steve Dailisan. Dr. Mike, Ang dalawang kasong may kaugnayan sa smuggling ng bakal na huling hinawakan ni Customs Deputy Commissioner Arturo Lachica ang posibleng mitya ng kanyang buhay ayon sa binuong Special Investigation Task Group ng Manila Police District. We are investigating two cases involving importation of highly taxable commodities and he is the head of that investigation. Nakipag-ugnay na rin daw ang MPD sa NCRPO, CIDG at Bureau of Customs para mapabilis ang investigasyon. Hindi man kita ang aktwal na pagbaril, makakatulong daw ang nahagip ng CCTV na dalawang magkaangkas sa isang motorsiklo. Bumaba ang isa at may nilapitang sasakyan. Ilang segundo pa nagkagulo na ang mga tao. Pagkatapos umangkas muli sa motorsiklo ang lalaking lumapit sa isang sasakyan at nag-counterflow sa Espanya Boulevard sa Maynila. Nangyari ang pamamaril habang nasa gitna ng traffic ang sasakyan ni Lachica. Naitakbo pa sa ospital pero agad ding namatay si Lachica. Kabilang sa mga tinamo niyang sugat ay mga tama sa kamay at braso, indikasyong baka tinangkapan niyang salagi ng pamamaril. Sugatan ng driver bodyguard na si Romulo de Lima. Ligtas ang isa pang bodyguard na si Ramon Hernandez na nasa backseat. Apparently the suspects were aware of his movement from his office. He left his office at around 5:50 p.m. as indicated in the logbook of the Bureau of Customs. And he was shot at around 6:40. Mayat maya naman ang dating sa burol ng mga katrabaho ni Lachica mula sa BOC. Steve Dailisan, GMA News.